Ka-Express, Gilas, Pilipinas, nakaranas ng unang pagkatalo sa kasalukuyang window matapos yumuko sa New Zealand All Blacks 69-66 sa Mall of Asia Arena. Bumaba ang record ng ating national team sa 2-1 sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Sa kabila ng dikit na laban, naging malaking usapan ang rare off night ni Justin Brownlee na nagtapos lamang ng 4 points sa 2 of 10 shooting. Gayunpaman, pinuri pa rin ang Gilas sa ipinakitang laban hanggang final possession. Sa buong bansa, halo ang reaksyon. Panghihinayang sa mga missed opportunities pero respeto ang ipinakitang puso ng kupunan. Marami ring fans ang naniniwala na kung andoon si Kai, posibleng iba ang naging resulta sa laro. Mula umpisa hanggang dulo ay naging physical at tactical ang laban. Nakabawi ang Gilas sa second quarter matapos ang maagang lamang ng Tall Blacks at naitabla ang score sa halftime, 37-all. Sa third quarter, nagkaroon ng separation nang makalamang ang New Zealand ng 11 points, pero nagpakita ng composure ang squad ni Coach Tim sa fourth quarter comeback. Umabot pa sa one possession game ang laban bago kinulang sa execution sa mga huling possession. Ayon kay Coach Tim, walang sapat na dahilan ang almost win dahil kailangang makonvert ang open shots matapos magtala ang Gilas ng 32.5% field goal shooting at 18.9% mula 3-point range. Epektibo rin ang defensive scheme ng New Zealand na nakatuon kay JB. Patuloy na wala si Kai habang tinatapos ang kanyang ACL recovery kahit aktibo na siya sa Japan B-League competition. Wala pang kumpirmasyon kung sasali siya sa mga susunod na windows, kabilang ang March 1 matchup. Ramdam ang pagkawala ng kanyang 7-3 presence lalo na sa rim protection, rebounding at anterior deterrence. Mga aspeto na kahit pinunan ni na AJ Edo at Quentin Malura-Brown sa pamamagitan ng effort at energy ay nananatiling malaking adjustment para sa frontline rotation. Nanguna sa scoring si Dwight Ramos na may 16 points at 8 rebounds habang nagdagdag si Sergio Perez ng 15 points. Nananatili ang kumpiyansa ng team na makabawi si JB sa susunod na laban. At susunod na haharap ang Gilas sa Australia Boomers sa March 1 at 7:30 p.m. sa MOA Arena. Undefeated pa rin ang Australia matapos talunin ang Guam, kaya inaasahang mas mabigat ang hamon lalo na't wala pa rin Kai laban sa kanilang size at depth advantage. Ipinakita ng laban ang aspeto ng kawalan ng isang elite anterior anchor, dahilan upang mas umasa ang Gilas sa perimeter execution at mabilis na pace. Nakatuon ngayon ang coaching staff sa adjustments tulad ng mas maayos na ball movement, improved shooting efficiency at tighter defensive rotation. Sa kabila ng pagkatalo, nananatiling nasa contention ang Gilas para sa top positioning sa grupo. Para sa maraming fans at analyst, malinaw ang takeaway. Ang pagbabalik ni Kai ay maaring maging susi sa mas matatag na performance ng national team sa mga susunod na windows. February 26, 2026, sa SM Mall of Asia Arena, isang laban na halos nasa kamay na ng Gilas, pero nauwi sa masakit na 69-66 loss kontra New Zealand All Blacks. Sa final score pa lang, makikita na agad kung gaano kadikit ang naging laban. Hindi ito blowout, hindi rin one-sided game, kundi isang physical at tactical na battle na decided lamang sa huling possession. Sa quarter breakdown, nakakuha ng maagang momentum ang New Zealand. Sa first quarter, 25-21, bago agad nag-adjust ang Gilas sa second period, kung saan nagpakita sila ng mas organized offense at defensive pressure para itabla ang laro sa halftime, 37-all. Dito nagsimulang maniwala ang crowd na kayang kontrolin ng national team ang tempo ng laban. Gayunpaman, naging turning point ang third quarter kung saan nagkaroon ng offensive drought ang Gilas, limitado sa 9 na puntos lamang ang kupunan habang nag-init ang Tall Blacks para makabuo ng double-digit separation. Ang 20-9 third quarter run ng New Zealand ay nagbigay sa kanila ng caution na maging mahalaga sa closing minutes. Kahit nagpakita ng matinding comeback effort ang Gilas sa fourth quarter, pinutol ang lamang at naibalik sa one possession game ang laban, kinulang pa rin sa execution sa crucial possessions. Ilang missed shots at turnovers ang naging pagkaiba sa huli. Ang team shooting na 32.5% field goals
at 18.9% mula sa 3-point line ay malinaw na indikasyon ng offensive struggles, lalo na sa late game executions kung saan kailangan ang efficient scoring. Isa sa pinakamalaking storyline ng gabi ang kawalan ni Kyle na nananatiling sideline habang tinatapos ang kanyang ACL recovery. Bagamat nakabalik na siya sa paglalaro sa Japan B-League sa controlled minutes, malinaw na ang priority ay long-term health at hindi pa rin siya isinama sa window na ito. Ramdam ang pagkawala ng kanyang anterior presence, lalo na sa rim protection, rebounding control at defensive deterrence na karaniwang nagpapabago sa shot selection ng kalaban kahit hindi siya makakuha ng block. Dagdag pa rito ang bihirang off night ni JB na nagtapos lamang sa 4 na puntos sa 2 of 10 shooting performance. Well, sa kabila nito, binigyan din ni head coach Tim Cone na mahalaga pa rin ang defensive contributions ni JB at ang leadership niya sa floor. Sa scoring department, sina Dwight Ramos at Sergio Perez ang nagbuhat sa offense, nagtala ng 16 points at 15 points, habang sina AJ Edo at QMB ay nagbigay ng solid frontline minutes sa rebounding at defensive rotation upang punan ang kakulangan sa paint. Sa standings, bumaba ang Gilas sa 2-1 record sa Group A, habang nakahabol ang New Zealand at nananatiling undefeated ang Australia matapos talunin ang Guam. Susunod agad ang mas mabigat na hamon sa March 1 laban sa Australia Boomers sa parehong venue. Dahil wala pa rin kay inaasahang mas magiging challenging ang matchup laban sa size, athleticism at depth ng Australian squad. Sa social media at fans discussion, matapos ang laro, malinaw ang dominanteng sentiment, panghihinayang. Maraming supporters ang nagsabing 3 puntos lang ang pagitan, indikasyon na kayang-kaya sana ang laro. Pero kasabay ng disappointment ay ang respeto sa ipinakitang laban ng kupunan. Lumutang din ang isang consensus opinion, walang sinumang Pinoy big man ang tunay na makakapuno sa impact ni Kai sa interior. Bagamat pinuri ang effort ni na AJ Edo at QMB, marami ang naniniwalang ang presence ni Kai sa ilalim ay maaring magbago ng momentum, lalo na sa defensive stretches kung saan nakakuha ng crucial baskets ang Tall Blacks. Sa post-game remarks, diretsahan si Coach Tim, walang moral victories para sa national team. Ayon sa kanya, ang layunin ay manalo, hindi ang almost. Nakatuon ngayon ang coaching staff sa adjustments tulad ng mas maayos na shot selection, composure sa closing minutes at mas epektibong paggamit ng available roster. Positibo naman na walang naitalang major injury sa lineup. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.